naman ako ng Gangnam Style. Paano ba yun? Daw marunong yan. Pabugto. Hindi ka marunong. Dapat pa naman, kapaturo lang. Aha! So you think I'm a liar? Oo, nakita ka ka ng Christmas party. Sumayaw ka nun. Kay mami di ka magpaturo. Ay nako, mga Pilipino nga naman talaga. Kahit mga simpleng bagay pinagtatalunan. Mga uso at sikat na usapin pinag-uusapan. Kaya hindi na rin ako magtataka na kung Pilipinas, na kung tawagin ay mga tahanan ng mga dilang hindi mapigilan. Palibasa, mga chismoso at chismosa ng bayan. Pero, halika, sino bang hindi mawiwintang sa taong 2012 sa mga usaping nabigay kulay at kumalampag sa taong pangkasalukuyan? Tara, sa mga issue at eksenang hindi natin makakalimutan, sa mga umani ng batikos at papuri mula sa mamamayan. Halika, samahan niyo ako at silipin natin muli ang mga usapin kumalampag sa taong pangkasalukuyan. Tara, samahan niyo ako. Isa sa mga pumalo ngayong taon, ang tambalang Jamich. Dahil sa sobrang kakornian ng mga kabataan, mga feeling bata, mga isip bata, at mga nanay na may karga-kargang bata. Ayun, biglang sikat ang dalawa sa larangan ng pagpapakilig. Eh sino nga ba naman ang hindi kikiligin sa ganitong eksena? At sa pinausong dance craze ng dalawa, at sa pormahang pinauso ng dalawa, na hanggang sa Kapaskuhan, dinala ng mga kabataan. Saan ka ba naman makakita ng simbang gabi na parang ibi ng mga naka-varsity jacket? Feeling tuloy ng mga nakasibilyan, hindi sila bilong tuwing simba. Bakit? Required na ba talaga yun? At ayun na nga, sino bang hindi mahuhumaling doon? Sino? Si former Chief Justice Corona na na-impeach pagkatapos makakusahan sa dami ng kanyang ari-arian, na hindi nag-file ng salin para hindi may sawalat ang yamang na ipuslit niya sa kanyang posisyon, at na-confine dahil sa sakit na dulot ng mga paghahatol. At ngayon, parehas na sila ni dating Pangulong GMA na naka-wheelchair with matching neck brace. Eh paano nga talaga makakasayaw ang dalawa kung ganyan ang kalagayan nila? Kaya sa pag-usapan natin ng dalawa, bakit na lang kaya hindi nating isipin na paano pag naging presidente si Miriam Defensor Santiago? Ano kaya mangyayari sa Pilipinas? Wala nang batang magugot. Mali! Wala sana kaaway si Mami D. Si Mami D na naman. Ang nanay ng bilyonaryong boksingero / kongresista / negosyante / sikat at isa sa pride ng mga Pilipino na si Manny Pacquiao. Eh bakit naman natin pagbubunggoy ng dalawa sa gitna pa ng ring na kung saan kitang-kita na dehado ang isa? Sa dami ng taong napagdiskatahan ng taong 2012, sa si Pacquiao sa mga hindi pinalag na swertein sa takbo ng karera sa larangan ng palakasan. Pwede mo na ring isama na bigyan ng isang malutong na uppercut ni Senator Miriam D ang pambansang kamao nang malaman niyang salungat ito sa panukalang RH Bill. Hindi solusyon ang pagpasa ng RH Bill para malutas ang kahirapan. You're gonna cross your hands and put your knee up and then just like a horse. And the second part is Ano ba yan? kuha mo ba? Hindi, hirap mo naman sotohin. Ano sutuhin? Kopyahin, gayahin. Ganun ba yun? Oo. Ilan ang magiging dakila sa pagbali ng kasaysayan? Kapag pinagsama-sama ang ating munting pagkilos, makakalikha tayo ng kabuuang magmamarka sa kabuuan ng kasaysayan ng henerasyong ito. Yan ang bunga ng One Ball University kapag si Miss Tapia lang ang guro. Muli na namang nakipagkita si Tito Sen sa kaibigan niyang si Plagiarism.
Kailan kaya matututo ang celebrity senator na magpakatotoo sa kanyang sarili? Marahil ay hindi na ituro sa One Ball University ang katagang less talk, less mistake. Kaya yun, ang ending niya, binubuli na sa social networking sites. At ang bunga nito, nagpanukala pa ng batas na magsasalba sa paratang sa kanya, ang cybercrime law. Uy, Tito Sen, no? O ano? Dali, post mo sa Facebook. Sige. Ay, kaso teka. Baka mahuli tayo eh. Bakit? Kasi may cybercrime law. Wala, hindi effective yun. Sa amendment pa yun. Saka, hindi na siya binubuli. Kailangan niya sa kapakanan niya rin. O di, sige. I-post mo na lang. Sige. Ay naku, pag wala ka talagang magawa sa paggamit ng Facebook at Twitter, ganito na lang ang magiging hobby mo. Ang pagtawanan ang mga taong wala namang ginagawang masama sa'yo. At pag-post ng kung ano-anong kalandian at kalibugan sa buhay. Teka, anong sabi mo? Tama ba ikaw magbabasa niyan? Bakit hindi ka nalang mag-post na alam mo ikaw ulad ng Pilipinas? Mag-post ng videos na kapupulutan ng aral. At magsasabi na ang Pilipinas ay nasa kalunos-lunos na nakalagayan. Oo, tama. Hindi yung nagpo-post ka pa ng marami kang gadgets, cellphone, iPad, PSP, tablet. Saka yung nagpo-post ka pa ng pictures, ng kumakain ka, Starbucks. Ano ka ba? Marami nagugutom sa earth. Mag-isip ka naman. Oo nga, hindi mo pati yung larawan na Cristo, pinadidiskitahan mo. Hindi mo lang sinare, masama ka na. Hit like pa si Satanas, hit share pag si Cristo. Ano to, pasok puntang langit? Hoy, let's ka kung sino ang mga Poncio Pilato at tigil yung paggawa ng ganyan. Kung ayaw mo, gumawa ako at i-edit yung mukha mo at panglaban ko sa aso. Kalma lang guys, jump to our next topic, Born Legacy. Ang jam-pack action na sinot sa bansa mo. Bidang-bida na naman ang mga Pinoy. Salamat sa mga squatter na bahay, marurupok na bubungan, at makitid na iskinita. Kaya may nagamit na venue ang grupo ng Born Legacy. Ewan ko ba kung bakit dapat matuwa dahil nangyari yun o mahiya dahil pinakita sa buong mundo na may ganong larawan ng Pilipinas. Pero tapos na yun. Bili ka na lang ng pirate para mapanood mo. Sino pa nga ba? Si Jessica Sanchez ng American Idol na half Pinay. Nagkamit ng unang parangal dahil isa siyang dugong Pinoy. Nakasaad na talaga yun na kapag may dugo kang Pilipino, hanggang first ka lang. Kahit gaano ka pagaling kumanta, o kahit gaano ka katalino sumagot. Gaya na lang ni Miss Janine Togonon. For me, being Miss Universe is not just about knowing how to speak a specific language. It's being able to influence and inspire other people. So whatever language you have, as long as your heart is to serve and you have a strong mind to host people, then you can be Miss Universe. Thank you. Dahil sa Amerika ang nag-host, kahit ang sinagot ng kandidata sa Q&A ay parang wala lang, siya pa rin ang nagwagi. O, sino matutuwa dyan? Ano to? Diskriminasyon? Kahit siya Bagat at Bagyong Pablo, hindi natuwa eh. So anong ginawa nila? Nagasik ng lagim at winasak ang mga tahanan sa bahaging Mindanao at Luzon. Mailan din sa Visayas. Buti na lang to the rescue si Nonito Donaire na pinatumba ang kalaban sa loob ng 3 round. At dito parang nabawi na rin ang pagkatalo ni Pacquiao. Sino nga bang hindi makakalimot sa yumaong hari ng komedya sa pinalakang tabing na si Lolo Dolphy na pinarangalan bilang isang national artist? Isang kalunos-lunos na kaganapan para sa industriya ng showbiz na kung saan isa siya sa pundasyon nito. Ang dahilan kung bakit may school bukol at iba pang mga patawang palabas. Pero hanggang sa panahon nga lang ba siya kung saan black and white pa ang graphics ng TV? Sa pagdaan ng panahon, mukhang kumupas na rin ang kasikatan sa kanya dahil natabunan na nito, at nito. Pero bakit naman si Secretary Jesse Robredo? Noong namatay siya, halos ikaloksa na rin ng maraming Pilipino. Halos hindi nga siya kilala ng iba. Lumitaw lang ang pangalan niya ng madead siya sa isang plane crash. Ano bang alam natin sa mga nagawa niya? Pero ganun talaga, ang buhay ng tao ay weather lang. At mali ang sinasabi nila na ang masamang damo ay mahaba ang buhay.
Ang gusto lang sabihin nito ay senyalis na nga ata na maguguna na talaga ang mundo. Oo, kinukuha na daw ng kalangitan ang mabubuting kaluluwa. Isa ito sa mga hindi malilimutang usapin sa taong 2012. Sino nga ba naman ang hindi maluloko sa nakaambang katapusan na kuno ng mundo? Si Nostradamus, na pati na ang sikat na Gangnam Style ay binigyang kulay ng mga taong mananiniwala sa end of the world. From the calm morning, the end will come. When of the dancing horse, the number of circles will be 9. That Gangnam Style reached almost 1 billion views on the video sharing site YouTube. Now, things get even more interesting. 1 billion. It's 9 zeros, right? And 0 is actually a circle. So those 9 circles are referring to the number of views the Gangnam Style YouTube video will reach when the prophecy will be done. According to... At naging 1 bilyon? Anong napalaan nyo? Ang sabi ko nga kanina, ang buhay ng tao ay weather lang. At para matapos na ang kalokohan na to, bakit hindi natin sayawin ang nagpahinta sa buong mundo? So ano na? Boys, are you ready? Oppan Gangnam Style. Sexy lady. Oppan Gangnam Style. Sexy lady. Oppan Gangnam Style. Sorry po, sorry. That's how you say sorry. If I say sorry, sorry ate, sorry. Tanggap mo yun? You really started at, ate, may pinag-aaral akong tao. Ginagan mo ako, and you turn it to favor.